Friday, July 1st, 2016. Matraffic ho sa labas. Kaninang hapon pa, pagdating ho talaga ng una ho ng buwan, tapos biyernes pa, at talagang marami ho talaga, magkakanda o gaga ho talaga yung iba dyan. Maglalabasan ho ngayon niya, manunod ng sine, magsha-shopping. So it's a weekend also, it's a Friday. Kaya expect ho natin, dito ho sa Manila ho to. At sige, kayo naman ho sa iba yung dagat na nanunod ho sa amin sa pamamagitan ho ng live stream or mamaya restream na ho, lalagay ho namin sa YouTube. Sige, pag-usapan ho natin. Na-miss niyo ho ba ako? 2 araw ho tayo na wala. Nagpahinga lang ho tayo at may mga bagay na ginawa ho tayo. Importante rin kasi na kung kaya, wag niyo na hong tanongin kung saan ho ba ako. Kung saan ako, siguro nandun kay Digong. Okay ba, Apple? Si Apple nga pala, Meneses is my staff. It's helping me in the morning, is also helping me in the evening. It's a prime time. Ngayon pa lang ho, sinasabi na ho namin sa inyo at sinasanay na ho namin kayo na there is going to be a public service, fast pace, on a prime time that's coming. So, this afternoon, ang ginawa ho natin, talagang pinagtibay ho natin dun sa national TV station. It's not going to be in Channel 5, nor it's not going to be in Channel 4. Public service ho to. So, ready na ho ko magsasign ho ng deal and that's going to be on the first Monday of September. So, target date ho namin for that public service, Kilos Pronto! Yan ho'y nibitag on the 1st of September. That's going to be on September 5 this year. Umpisa na ho natin. Ito ho ay mga topic na dapat nating ito tutukan. Sa balita ho kasi, alam ho niyo yung balita? Sabi ho ni Noy Noy, now, ngayon ay matagal na ho natin sinasabing Citizen Noy, ex-President Benigno S. Aquino. Sa balita ho to, kasi pagkalabas niya lang ho ng palasyo, abay meron agad kumilos mga bossing at nagsampa ho ng kaso. Ito ho yung kaso na kung saan sabay-sabay ho sila. Laban ho doon sa nangyari ho sa mamasapan ng mga SAF 44. Alam niyo ho yan? At sinasabi ho ni Pinoy, sagot niya ho roon sa mga nagsampa ho ng kaso, at yan ho, magsasampa, sabi niya ho, yan daw ho'y panghaharas lang, panggigipit lang sa kanya. At mga bossing, hanggang sa huling sandali, pakinggan niyo to hanggang sa huling sandali, hindi niya ho talagang masabi na yung kanyang pakialamerong si Alan Purisima, yung kanyang Chief PNP na kung baga palpak, mas tinuturo niya ang sisi kay Napeñas kasi kung sumunod lang daw si Napeñas doon sa sinasabing orders, akala ko ba hindi mo alam? All of a sudden, hindi ba sumunod ng order si Napeñas? Sino bang advisor mo? Hindi ba yung sagradong baka sa Nueva Ecija, si Alan Purisima? Ano bang meron kay Purisima tsaka iyo, President Noy? Alam ko you're shooting body, you're drinking body maybe, or maybe you're smoking body. I don't know what else. I mean, nothing really there's no malice in there, but the question I ask is this. Ano bang meron dyan kay Purisima? Na parang sinasalba mo, parang sagradong baka. Ayan, nagkawindang-windang yung buhay niya, nakapiyansa pa nga, baka posible maghihimas na matatabang rehas, yuyug-yugin ng mga preso sa likuran yan. Katapat yan, pumada lang. Makinig ka, President Noy, ex-President Noy, sinisisi mo si Napeñas sa Mamasapano Massacre. Bago ka manisi ng ibang tao, siguraduhin mo na ala kang partisipasyon o kapalpakan o kapabayaan o baka busy ka lang na mag-ex-back noon. Kasi ito ho, hindi ho natin binabash si Pinoy. Bagko sinasabi niya ay panghaharas lang daw, pinag-aaralan ng kanyang lawyer. Ano ho bang nangyari dito mga bossing? Sa huling pagkakataon na kahit nakapiyansa ho ngayon under in bail, si ibang kaso naman ho yun sa mga baril, si Purisima, pinagtatanggol pa rin ho ni Pinoy at ang sinisisi niya ho, yung si Napeñas, yung SAF 44 na para bang ikaw kung hindi yung sinunod mo lang ang sinasabi sa iyo. Kanino bang order? Hindi ba kay Purisima? Hindi ba suspendido si Purisima? Si Purisima that time at ikaw? Hindi ba kay Purisima ka may tiwala? Mas may tiwala ka pa kay Purisima kaysa kay Mar Rojas noon na si Mar Rojas maluha-luha.
Ano bang sinabi ho ng iba na si Purisima ay inalay lang sa iyo para meron hong aako doon sa kapalpakan? Kaya naman si Napeñas, talagang lumaban na ho. Talagang, tinanggal ho sa serbisyo. Tumakbo ho ng pagkasenador, awa ng Diyos, natalo. Sa awa ng Diyos, talo rin. Pag ikay sundalo at gusto mo sa politika, gusto mo maging senador, ala ka talagang chance ang mananalo dyan. Anong gagawin mo? Sige, gawin mo lahat sundalo maging senador doon sa Senado, yung mga senador doon. Pero para sa akin, kidding aside mga bossing, listen. Meron hong protocol na dapat nangyari noon. Wag na ho nating balikan pa, pero para sa akin ho kasi, kung ako very active ho ako back then, doing the analysis, and then trying to pinpoint kung saan ho ang problema. There were miscommunication, there were doctrines, military doctrines that were never followed, and kung bagay yung doktrina yun sa military about yung paano bobombahin na rescue, abay baka maiipit ho eh. Baka mamatay ho sa friendly fire back then ang karunong imbestigahan. Hindi rin ho alam that time yung acting PNP chief na si General Espino. Si General Espina, hindi ba? O sige ngayon, si Rojas wala ring alam that time na manok mo naman yan. Pero mas may tiwala ka pa, President Benigno Aquino, now Citizen Noy, kay Purisima, kaysa doon kay DILG Secretary mo. Kaysa doon sa, tawag dito, doon sa isang acting PNP Chief, General Espina. And the rest is history. Ngayon, nagsampa ho ng kaso, yung iba ho mga sektor dyan na ngayon pinaglalaban ho, talagang tinapos lang pag-alis mo ng palasyo, yan, yung pamilya na mga SAF-44, talagang nagsampa ng kaso at tutulungan ho yan ng ibang mga may mga advocacy at krusada laban sa mga kapabayaan, kapalpakan, hindi naman. Kaya ganyan ho ang usapan dito. Kaya ito ho ang sinasabi ni President Noy, mga bossing, panghaharas lang yan. Ito lang laging denial syndrome, mga boss. Kaya ho tayo nagsasalita ng ganito kasi ako, I told you so. Hindi ako ng pagkakamali itong si Pinoy ni walang sinabing sorry sa nangyari. Ay kung sino-sino nang humingi ng sorry, siya hindi. So, bantayan na lang ho natin. Ito hong parte na to na kung anong susunod na mga kabanata na mangyayari, ito ba'y magpo-prosper? Yun ho talaga, pagiging presidente mo. Abay, marami pa hong magkakasunod ng kaso ho dyan. Meron pang kasong isasampa dyan sa Disbursement Acceleration Program. Kaya ikaw, Florencio Abad, sus Mariosep ka. Sabi ho ng Korte Suprema, unconstitutional ho yung Disbursement Acceleration Program na yun hong bagay na yun, yung forced saving na hindi pa ho nagagamit yung pondo sa kabuuang taon, talagang pinipilit na sa pilitan ang pagtatabi ng pera para magamit sa ibang programa. Unconstitutional ho yun eh. Isa nagsabi na ho ang Korte Suprema that time. Ganun din ho, dun sa sinasabi ho natin mga PDAF na yan, sos ginuot marami pa sa DOTC kapabayaan, at yan ba sa maglalabasan ho to, pati sa Department of Agriculture, and titingnan lang ho natin, I don't want you to think of me na para ako'y basher ni President Noy. Because ako ho, nagsasabi lamang ng totoo. And pagsasalita ko ho rito mga bossing, hindi ho parang duwag na parang wala ho kong bayag. Kahit sino pwede kong harapin eh. This is social media in action, and I'm using it in such a way na maintindihan ho ni Juan de la Cruz. Marami ho kasing nanunood ho sa atin ng mga iba hong Pilipino, 11 million Filipinos, kalat ho sa ibang parte ng mundo. Sila ho'y very appreciative and very interactive when it comes to sending their comment at nababasa ko mga komento ninyo. Nahihiya na ho ako magbanggit ho ng mga bansa kasi may nakakalimutan ho ako eh. Sa bagay, bossing, wala pa naman ako senior moments. Pero kung minsan, sa sobrang takbo ng panahon, punong iyong pag-iisip, nakakaligtaan ho natin yung mga bansang kung saan na hindi natin nababanggit at nagtatampo ho yung iba na mga Pinoy na sinasabi,
Bakit naman kami sa ibang bansa? Hindi ba? Ako huy apology, ako huy humihingi ng paumanhin apology, please, na kung sakaling na hindi ko nakaligtaan yung mga bansa ninyo, ako huy taong lamang at nagkakamali lang. Ngayon, balik ko tayo rito. So ito ho mga nanonood ho sa atin, nire-refresh lang ho namin kayo kasi ito na ho yung mga susunod na hakbang na mangyayari na ito ho yung mga ibang sektor ng lipunan na sila ho sumisigaw ng inhustisya, kapabayaan, kapalpakan, dito ho sila babawi ngayon. Tulad din ho ng Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo si Erap, kung ano hong ginawa doon sa mga kabilang mga presidente noon, itong kay President Noy, ibang usapan ho rito, mga bossing. Sa bagay, iisa lang ho, pamamaraan, isa lang ho yung pattern eh. Ngayon, ang kay Pinoy man, kung ano, hindi ho siya kurakot. At hindi ho pwedeng sampahan ng, sabihin na ho natin dito, corruption si President Noy. Kung masasampahan man ho siya, bagay ho na sasabihin ho natin, negligence. Gross negligence. At iba pang mga, kung siguro magaling lang ho, depende na ho to sa mga, siyempre, alam mo naman ang Kongreso ngayon, yung mga buhay na dati mga dilaw, ngayon ho, ang mga bituka ho nila ngayon ay medyo beige na. So, nakikita niyo ho mga bossing. So, magtatagumpay kaya to mga kasong isasampa ho rito ng mga sektor na to na maglalabasan ho to, malalaman na lang ho natin sa mga susunod na linggo, posible sa susunod na buwan, naghahanap siguro mga ebidensya, patibay niyan kasi, syempre, ganun talaga, panahon lang yan, mga boss. So, bantayan ho natin yan. Kaya, let's wrap it all up. Up to the last minute, na siya'y citizen Noy na, ipinagtatanggol pa rin si Purisima na dapat si Purisima kasama kasi pakialamero. Ngayon, sina Peñas, siya ho yung sinasabing alay. Kaya nga ho natanggal sa serbisyo na wala ho yung mga benepisyo niya, tumakbong pagkasenador, natalo. Tingnan na lang ho natin, wag na ho natin balikan yung nakaraan dahil bagong administrasyon na ho ngayon. Tingnan na lang ho natin, may pananagutan nga ba? At ito may si President Noy, posible at merong sinasabing puwang na baka siya'y tatayo doon sa gitna ng rehas, maghihimas-himas siya ng matabang rehas. Tulad nun ng Ale na talagang loob ho ng 6 na taon, inilagay niya ho sa sinasabing hospital arrest. Kung anong ginawa mo doon sa kapwa mo, ganun din ang mangyayari sa'yo. Kung ikay Kristiyano, may sabi ho dyan, sa puong may kapal, kung sa Bisaya, gaba. Kung ikay medyo pagan ang dating, pagano, yun hong salitang karma. Sa pagano ho yun eh. Sa Bisaya, gaba, yun hong kung anong ginawa mo sa kapwa mo, may balik yun sa'yo. Pero hindi ako gumagamit ng salitang karma. Lina ho ba? Mga bossing, sa termino ho na itong si President Digong, now it can be told na dati ho yung Civil Service Commission na nag-issue ho ng memorandum para sa lahat ho ng mga tanggapan ng pamahalaan, ahensya, departamento, kawani man ng gobyerno or mataas ka man sa ibaba, ang sinasabi ho ngayon, imo-monitor ho nila. Susubaybayan daw ho nila. Kulang na lang sabi, titiktikan namin to na kung ba'y paigtingin nila yung sinasabing anti-red tape. Ano hong ibig sabihin ng red tape? Hindi ho yung pulang tape. Ang red tape ho, bureaucracia yan eh. Ang red tape ho yung sinasabing may mga bagay na kuminsan bumabagal, lahat na rason sasabihin sa'yo. Ang red tape ho, isang kultura na ang sa dulo niya ay korupsyon, paghihingi ng pera. Kung gusto mo mapabilis, bayad ka. Kung gusto maasikaso ka, abay friendship muna. Kung medyo nagbigay ka sa isa, sasabihin ng isa, paano si Eddie? Sino si Eddie? Eddie ako. Bigyan mo rin. Binigyan mo si Quago, si Kulas, si Pedro. Si Eddie. Sino si Eddie? Eddie ako. Dapat meron din. So lahat ngayon, bibigyan mo yan. Maaring sa step 1, napabilis, may padulas ka. Step 2, nagpabilis, padulas ka. Step 3, pabilis, padulas ka. So lahat ho nadadaanan mo, may padulas ka. Anong ibig sabihin ho? Red tape ho yun eh. Ang red tape ho talaga ay pabagal ho. Ang sistema ho ng sinasabing pamahalaan, kaya gumagawa ho tayong sinasabing sa gobyerno na may sistema para mapabilis. Kung minsan yung sistemang pabilis, hahanapan ka lang lahat ng dahilan para maging mahirap.
Can you believe that? Yung bagay ho na dapat mapabilis, lalong bumabagal. Dahil, kinakailangan mo na lang ng common sense. Ang nangyayari ho, abay, sa halip na common sense para mapabilis, yung judgment call, ginagawa ho nilang rason para bumagal. Bakit mabagal? Siyempre, Dear Kuya Eddie ako meron din. Pag wala, mabagal to. So, yun hong red tape, corruption. Yun hong sinasabi natin kaya pag ang red tape ho, hindi ho na-address sa kasalukuyang termino, which is marching order ni Digong, patay kayong bata kayo. Alam niyo bakit? Sa sinasabing red tape na yan, iwasan ho yung tong pakitong kitong alimango. Alam niyo na ho yun, yung kanta ho ng mga bata. Pero sa akin ho kasi rito, dalawang klase lang ho sa mga kawani ng gobyerno or hindi ka kasama. Yun hong nanunuhol at humihingi ng lagay. Nanunuhol, bribery. At yung nga namang iba, hindi ako humihingi ng suhol, pero intindihin mo na lang. Gusto mo mapabilis? Sa kunting, I just need your kind consideration and understanding. I'm gonna make your, the flow and that follow-up that you do will make it a lot more faster if you only understand the meaning of understanding. 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 So, yun hong aking mga sinasabi mga bossing, ito ho yung korupsyon. Kaya yung pagpapabagal ho, red tape, lahat ho hanapin sa'yo, papabagal. Yung isang bagay, sabi nga ni President Digong, gusto ko, pag may nag-follow up ng papel, mahaba na ang 3 araw, 72 hours. In 72 hours, kinakailangan na yan, sasabihin mo kung ano ang kulang at bakit. Hindi pwedeng matenggayan. Hindi pwedeng maging 72 hours, 72 weeks, or 72 days. Yun ho Kaya kinakailangan pag lumagpas ho doon sa sinasabing 72 hours, which is 3 days, it means kinakailangan mo may marginalized note at explanation kasi kung hindi, patay kang bata ka. So, way to go, civil service. Change is here. So, tayo ho'y sinasabi lang ho natin para masunod ho itong mga bagay na to. Para ako ho'y nagpapaliwanag na gano'n hong bago pa man ho sinasabi ni Digong. In 72 hours or 3 days, kinakailangan meron kang status ho doon sa iyong pina-follow up na papeles. Sa anumang ahensya, sa anumang departamento, sa anumang tanggapan ng gobyerno. Sa 72 hours, which means 3 days, 3 days, 3 days. Hindi pwedeng lumagpas. Kung ang paliwanag, give me 3 days, matatapos na to. If at all in 3 days wala, you need to put an explanation. Why? And if not, you're guilty. Of what? Oh, bureaucracia. Red tape. Iyan ang iniiwasan ngayon para mapabilis sa bagong termino ng Pangulong nakaupo ngayon. Wala na ho yung mga kulay dilaw, bitukang dilaw, apdong dilaw, atay na dilaw, kaya nagkadilaw-dilaw. Sus, Ginoo. Kamusta ho kayo? That's a Friday evening. Nakikita nyo as I do my broadcast. Kami ho nasa mezzanine. I can hear yung ambulance o ano ba yung fire truck dyan. Takbo rito, takbo roon. Kanina pa ho yan. Hindi ho natin I can only imagine either it's not an emergency kasi kung ambulance ho yan, I think it's a fire or something. Sunod. Ganun dito sa Manila. Kaya kayo ho yung mga mapalad sa ibang bansa. Watching us right now, parang hindi ho kayo na umalis. Parang nandito lang ho Nakikita niyo ho ako. This is the power of social media. Instantaneously nakikita niyo ho yung sinasabing demographics at saka nakikita niyo ho yung ilang nanonood. As we speak, nakikita ho namin ilan hato nagmamonitor ho ng aming sinasabing live streaming. But, you know what? Sa live streaming ho kasi minimal lang ho yung nanonood. A lot of people sa social media, they watch it, when and how, sila hong nakakaalam. Kaya nga ho sinasabing digitization is here. Ibig sabihin, wag nyo na kaming manduhan kung kailan panoorin yung mga palabas niyan. Kaya nga ho sa television, bumababa ho yung sinasabing viewership kasi karamihan ho ngayon, digitization changed the lifestyle of people. Ano hong ibig sabihin the lifestyle? Hindi nakapareho ng panahon,
Alas 7 na, takbo na ako, punta na ako sa bahay, manunood na ako ng ganare. Kasi kung hindi, ala nang replay yan. Well, may mga ganyang television na swapang. Alam niyo ba? Kung hindi mo panood, kasalanan mo. Ba't hindi ka nanood? Paano manunood yun? May trabaho. Hindi ko problema yan. Hindi alam itong mga putok sa buong television stations, yung inyong prangkisa na dapat ipapalabas nyo yan, libre! 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 Walang bayad. Kasi dyan kayo kumukuha ng commercial sa sinasabing oras na palabas ninyo na dapat nire-replay nyo. Hindi po pwede. Kasi, syempre, marami kaming programa. Ngayon, kung gusto nilang panoorin, magbayad ka. Ano yun? On demand. Wow, man! Dito sa Bitag, you can watch us free. Kung hindi nyo mapalood sa TV, naka-live stream ho. Kung naka-live stream sa TV, kung sakaling sa ibang bansa kayo, naka-live stream ho. Kung sakaling hindi nyo gusto nyo mapanood, pwede nyo mapanood ho sa restreaming o di kaya uploaded na lang ho yan. So all we're saying sa inyo mga bossing, free anytime, anywhere, how you watch it, when you watch us, and whatever that you do, is none of our business because we're only here to serve you. Not like other network mga bossing. Talagang pipigain ka, sisip-sipin ang bawat patak ng dugo. Talagang tutuyuin ka. And that's all what you say, the love of money. And that's why they say, money is the root of all evil. Get it? All right. Dito ho, ibang klaseng pwesto, ibang klaseng storya ho to. May mga kapitoko sa pwesto. May mga tanggapan na kapareho sa kasalukuyan, hindi pa ho malinaw at may mga holdover capacity pa kasi yun ho mga tao dyan, kinakailangan aantayin muna yung mga darating na mga nahirang at napiling mga bubuo sa sinasabing board and the chairman of the board or board of directors sa tanggapan ho ng sa sinasabi ho sa gobyerno. Kinakailangan muna i-hold over para ilipat ho yung sinasabing pamumuno at pangangasiwa doon sa bagong mga uupo. Kasi ganyan ho, ano? Ngayon, let me talk to you mga boss, were my show sa PTV4 as pwede niyong panoorin Pinoy US Cup 7:30 to 8 in the evening. Alam niyo yung Pinoy US Cups, all scene is shot entirely in the United States of America. And all suspects shown in that video is assumed and presumed innocent until proven guilty in the court of law. Yun ho mga pulis na napapanood niyo ho roon, mga Pilipino police, pinatutupad ho nila yung sinasabing bataso ng bansa. Napakaganda ho kasi ako involved ho dyan sa aming Pinoy US Cops na napapanood niyo rin ho yan sa aming YouTube channel sa Bitag Official. Kaya mga bossing, kaya ho natin sinasabi, napapanood ho yan sa Channel 4 every Saturday, prime time, 7:30 to 8. At pagkatapos nyo ho yan, Bitag New Generation, 8 to 9 in the evening every Saturday. Ngayon mga bossing, ako ho'y, I'm concerned pagdating ho sa gobyerno. Ako ho talagang, may puso ho ako na talagang dikit ho doon sa sinasabing pangangasiwa at pamumuno. Ako ho'y nag-aanalisa sa gobyerno regardless kung sinong nakaupo. Sa ikabubuti ho para doon sa mga walang pakialam at talagang nagpapalaki ng bombolyas, talagang sobrang katamaran tulad ng mga na umalis na at hayaan na natin dahil nakaalis na sila, para namang baka sabihin binabash natin, hindi ho, dito sa parting to, mahirap ho mangyari yung sinasabi ho nating estilo ho ng mga yellow bleeding hearts or dating gawe or kapalmoks. Ngayon, dito ho sa sinasabi ko ho, na sa Channel 4, mga bossing, PTV4, yan ho yung PCOO head na ho dyan, si Secretary Martin Andanar, kasama ho namin yan sa TV5. He's a good guy. He's graduated from university, somewhere in Australia, university, and he's a good voiceover guy. He's also good as a host and newscaster. The guy's good. Now, ngayon, ako ho'y nabahala na makatanggap ho ako ng sinasabi ho dito na pinadala ho sa atin. Now, ngayon, we have yet to confirm, and I have confirmed this, na ipinapakalat daw ho nitong pangalang Bocobo. Bocobo. Si Bocobo, Albert Bocobo, siya ho ay nahirang ho yan na GM, General Manager ng PTV4. Kasi ho, sip-sip, kay Montelibano,
Montelibano, na which is a crony ng sinasabing Aquino. Kaya nalagay ho siya dyan. This is another Yellow Bleeding Hearts at ang grupo niya sa sales and marketing na kumbaga hindi raw sila pwede munang umalis sa PTB4. Tama nga naman, huwag muna kayong umalis kasi hindi pa naman tine-turnover talaga sa inyo na sinasabi ito ng kapalit mo. Subalit, meron silang mga pahayag na sinasabi na may holdover capacity raw ho sila na kailangan daw tumagal muna sila. Ibig sabihin, si General Manager Alberto Bocobo, punong-puno ng O, as in obo. Kasi raw, wala raw alam si Martin Andanar. Ewan ko kung totoo to. Wala rin daw alam si Charo Villa sa Broadcast Network Management. Mamma mia. Ibig niyo sabihin, kayo lang marunong? Si Martin Andanar, walang alam? Tadyakan ko mga bombolios ninyo. Si Charo Villa, galing ABS-CBN, walang alam? Tadyakan ko mga... nako. Jesus Mariosep, anong ibig sabihin nito? Kaya daw, kinakailangan sila daw ata, gusto nilang manatili hanggang sa katapusan ng taon. Ang kapalmoks talaga natin, mga paputok sa buho to. Hoy! Makinig kayo, Bocobo! Albert Bocobo, General Manager ng sinasabing PTB4. Do you know na ang problema mo is you like you live in a box. Ang posisyon mo, Albert Bocobo ng PTB4 General Manager, is co-terminus dyan sa naglagay sa iyo na si Montelibano sa palasyo na may utang na loob ang Aquino. Wala na mga yan, isidigong na. So ngayon, bilang respeto, that's a holdover capacity. You can wait until further notice. It could happen tomorrow, the next day, or next week. Hindi ibig sabihin, sinarapan ka ata. Gusto mo tapusin ang buong katapusan ng taon? Mama mia. Kasi raw, mantakin mo mga bossing. Sabi daw, wala raw kasing alam. Wala rang alam yung PCOO, si Secretary Martin Andanar. Mas may alam to sa iyo, mas bobo ka eh. Mas malam, sa pangalan mo pa lang, Bocobo. I'm sorry, but I'm going to tell you this. I'm not bashing you. Listen carefully with the rhyme. Ano bang ibig sabihin ng bobo? Okay, apelido mo. Ngayon, sasabihin mo walang alam. Give me a break. Kaya nga nilagay ni Digong based on trust. May tiwala siya doon kay Martin Andanar. Si Martin Andanar, he has a trust and confidence kay Martin Andanar. Hindi yan yung mga muchacho. Walang alam. Ob. Nilagay dyan, ikaw, makinig ka. Albert Bocobo, listen carefully. If you ever try to be angry with me, dalawang mikrofon, umupo ka rito. Hey, you're just a spit away. PTB4. You got me? You listen to me. Kung nakikinig man si Martin Andanar, hey, Mark, listen. This guy says, wala kang alam. Kung nakikinig si Charo Villa, this guy says, wala ka ring alam. Pinakakalat niya sa loob ng network. Kaya may kontrata din daw sila. Kaya hindi daw sila pwedeng tanggalin. Bobo! Makinig ka, Bobo. Bocobo. Makinig ka. Yung contract mo is good as co-terminate. Yeah, you have a contract, but that contract could be rescinded anytime. As a matter of fact, ngayon pa lang, inutil lang kontrata mo, but I'm going to give you a little bit of respect and courtesy, and I don't want to bash you here, because I'm not a basher. I'm going to tell you this. Kinig ka. Tama, nandiyan ka muna. Sige, bilang paggalang sa bagong secretary na pumalit kay Coloma, si Secretary Sonny Coloma, si Martin Andanar. Eto si Martin Andanar, itinalaga ni President Digong kasi may tiwala siya, kasi graduate sa University of Australia. Siya ay nagtrabaho sa iba't ibang stasyon na. Kasama ko yan, magaling yan si Martin. Makinig ka, Bocobo. Si Charo Villa, I don't really know, but I heard this guy, this lady, galing ABS-CBN, and there, she's okay, as far as I'm concerned. Understood fully well, it's news and public affairs. And she could be a manager because mainstream media yung Channel 2. I'm not saying anything that PTB4 has a lot of integrity then kung yan ay ma-handle ho ng mga galing na tao. And I believe the capacity ni Charo Villa and Martin Andanar. Now, let me tell you this. Sinasabi ho nito kasi, nagpapakalat kayo na parang may kontrata rin kayo na hindi kayo pwedeng tanggalin. Makinig. Do you ever understand the meaning of co-terminus?
terminus. Research that in vocabulary. If not, Google it! Get it? Just Google it! Bokobo. Lahat na inappoint ng Pangulo ay coterminus niya. Wala nang amo mo, wala nang muchacha ni Aquino na si Montelibano na ikaw ay mga dongan in Chabacano. Ustedes, gente donga muchacho, muchacha. Kaya, I'm not saying you go out. It's right to stay there for a while. Hold over, okay? Hindi kita pinalalayas, okay? Understand this. I understand your situation. You're a nice guy. You're courteous. And I think that you're even respectful na hindi ka muna umaalis hanggang hindi mo na ita-turn over. Because there's such thing as, for time being, hold over because, you know, you have to wait until further notice. And you're going to be paid for that situations. Or if you want, if you really want, you can resign. No obligation. If you wish to resign, no obligation. The PTB4 or the present management can react instantaneously. Ang ibig sabihin nun, ang PTB4, kung gusto mong magbitiw na, kasi co-terminus ka man, eh, makakagawa na ng hakbang at mag-a-adjust na sila. Pero siguro dahil maraming ginagawa, huwag ka mainip, bokobo. Kaya lang kung naiinip ka, pagkatas nabubuisit ka, tapos nagpapakalat ka ng kung ano-ano, makinig ka. Eto na lang, mga bossing. Huwag mo sasabihin na walang alam. At kung ito'y totoo, na hindi ko sinasabi, dahil inabot lang sa akin dito, alam mo naman kasi ako pagdating sa social media, tawag na sa akin ng kamukha ni Lord de Vera, ako day isang berdugo sa social media because I do anything. You know, I'm saying this because this might just be an unverified report, but I will tell you this. If this is an unverified report, then straighten it. You still have the right to know. If this is true, I'm telling you this right now. Hey! Don't ever say na walang alam si Martin Denar. I can vouch for this guy. And so is Charavilla. So, may kontrata din daw sila, kayo. Of course, meron kayo. Hindi naman kayo pwedeng uupo riyan eh. Kaya lang sasabihin ko, lahat ng in-appoint ni Pinoy, ay, co-terminus yan. Bumaba na si Pinoy. Ngayon, pwede ka na bumaba, pwede ka na nga umalis dyan eh. Pero kung gusto mo naman hold over because you want to make sure na proper turnover, which I think it's courteous and respect, and I will salute you. But if not, ang ayoko lang is when you say things and kumakalat, hey, PTV4 is just a small network. You try to sneeze, everybody will catch the virus. Kaya nag-aalok daw si... Totoo ba to, Albert Bocobay, kaya nag-aalok daw ng 6 months holdover capacity consultant? Oh, ba't hindi ka mag-apply kay Martin Andanar? Who are you trying to do that? Are you trying to force some legal people? Are you trying to rally something so you can create a trouble? Oh, I'm going to watch you carefully, guy. If that is true, I'm going to watch you carefully. I'm going to watch every move you make, every breath you take. Every breath you take, every move you make. I'll be watching you. Borrowing this music from Sting. Ang grupo mo, Bokobo, makinig kayo. For the time being, wala kayong personalidad na gumawa ng anumang, magpeperma ng anumang kontrata. You can just hold over. Parang ibig sabihin, nag-aantay ka para maibigay mo ang sinasabing kapangyarihan. For the time being, floating status kayo. And because of the floating status, you're just gonna have to wait until such time. Status quo. Hindi kayo pwedeng pumirma ng kontrata. Hindi kayo pwedeng tumanggap ng kontrata. Bagkos, sasabihin, antay lang muna kayo. Kung meron man kasalukuyang kontrata, ang sinaman sa loob ng PTB4, such as me, I will just have to wait until the new management comes, but with due respect, you continue to validate to respect that. And then, wait until such time, if everything settles. For now, wag mo lang dagdagan. Bokobo. Every breath you take, every move you make, I'll be watching you. Wala na ho kaming oras. I'll see you Monday. Ciao.